Kasalanan bang sumbatan yung mga taong natulungan mo para matutong lumingon? Yun ang siguro may kakilala kang tao na tinulungan mo na paulit-ulit pero nung sila ang nakaangat, nakalimot. So kung tatanungin mo kung kasalanan ba ang panunumbat, ang sagot ko ay oo. Masama ang panunumbat pero hindi masama ang pagtutuwid. Magkaiba ang dalawang ito at malinaw ang sinasabi ng Biblia. Ang panunumbat ay ang pagbabanggit ng iyong kabutihan para ipahiya, kontrolin o pababain ang isang tao. Ang ganitong motibo ay taliwas sa puso ng Diyos. Matthew 6 verse 1, huwag mong ipamalita ang mabubuting ginawa mo. Ibig sabihin, ang kabutihang ginagawa natin ay hindi dapat gawing sandata para kontrolin ang iba. 1 Corinthians 13 verse 3, kung gumagawa ako ng mabuti pero walang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Kapag ang pagtulong ay nauuwi sa pagmamalaki, hindi ito nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya, kung ang sumbat ay para ipamukha ang utang na loob, masama ito. Pero, pwede mo silang ituwid. May malaking kaibahan ang panunumbat sa pagtutuwid. Efeso 4 verse 15, speak the truth with love. Hindi masama ang magsabi ng totoo kung layunin ay, una, ituwid ang maling asal. Pangalawa, turuan ng responsibility. Pangatlo, tulungan silang maging maayos na tao. Kung ipinaalala mo ng mahinahon, hindi ito panunumbat, kundi biblical correction. Ang pagtutuwid ay para magtama. Ang panunumbat ay para magpahiya. Magkaiba yon. Sa buong Biblia, ang Diyos ay nagpapaalala, nagtutuwid, nagbibigay ng babala. Pero hindi siya panunumbat. Kahit maraming tumalikod, umiwas at hindi nagpasalamat sa Kanya, ang pagpapaalala niya ay laging may layunin. Magbalik loob, hindi manakit. Kung gusto mong ituwid ang tao para sila ay maging mas mabuting tao, tama iyon. Biblical iyon. Kung gusto mo silang ipahiya, mali iyon at hindi iyon kalooban ng Diyos. Tandaan natin, masama ang panunumbat dahil ito ay pagmamalaki at nakakasakit. Hindi masama ang pagtutuwid kung ito ay may pag-ibig, respeto at tamang intensyon. Ang puso ang sinusukat ng Diyos, hindi ang dami ng tinulong mo. Siguro ganito, bago tayo magsalita, itanong mo, gusto ko ba siyang itama or gusto ko lang ipamukha na may utang siya sa akin? Kung ang layunin mo ay pagmamahal at paghubog ng karakter, hindi kasalanan iyon. Kalooban ng Diyos, iyon.